Akala ko, masamang panaginip lang yung kagabi. Pero, totoo pala lahat na nangyari. Wala na talaga si Inay at si Luna. Iniwan na nila ako. Mahal na mahal kita. Akala mo ba madali para sa akin na gawin to? Ang sakit-sakit, anak. Parang dinudurog yung puso ko tuwing naiisip kong hindi na kita makakasama. Pero kailangan kong tiisin, anak. Para sa ikabubuti mo. Isang boteng gin ang aking ininom. Naubos. Gusto ko pa ng isa. 2 boteng gin ang aking ininom. Ano pong ginagawa niyo? Bingi ka ba? Pwede kumakanta. Nay, bakit po kayo naglalasing? Dati, hindi ka naman po umiinom Ano ba? Bitawan mo nga! Hindi masamang uminom. Sarap-sarap nga nito eh. At saka, Nay, saan po kayo nakabili niyan? Paano po kayo nakabili? Wala naman po tayong pera. Si Ma'am Priscilla kasi, yung pera na binigay niya para pambayad dun sa ospital ni Blanca, may natirang konti at yun yung pinambili ko nito. Pero Nay, masama po yan. Bakit ba ang kulit mo? Hindi nga to masama eh. Nay, may natira po ba? Bibili ko po kayo ng tinapay at saka kape para hindi na po kayo magutom. Hindi. Ayoko. Tsaka wala nang natirang pera. Ayoko rin kumain. Ayoko kumain kasi naalala ko lang yung ate mo kapag kumakain tayo kasi palagi natin siyang kasabay mag-agahan. Kamusta na kaya si Blanca? Nakakakain kaya siya ng maayos doon? Nakakatulog kaya siya? Siguro galit na galit sa akin yung ate mo ngayon, no? Siguro galit na galit yun sa akin. Nay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi po magagalit sa inyo si Ate Blanca. Mahal na mahal po niya kayo. Hindi. Hindi totoo yan. Siguro, ang laki-laki ng tampo na sa akin ngayon kasi pinamigay ko siya. Hindi po, Nay. Wala kasi akong kwentang ina. Anong klaseng ina bang mamimigay ng sarili ng anak, ha? Wala akong kwentang ina. Pero, Nay, mabait po kayong ina. Mahal na mahal po namin kayo ni Ate Blanca.